1700s, 1860s. Ito naman guys, yung kumbaga ano to, para mga sinaunang bahay sa kanila. Ito yung kitchen. Yeah. Grabe, no? Imagine nyo, na-preserve din na itong ganito. Ganda rito, no? Sipin mo, simpleng pasyalan lang. Pero, solid din dating kasi nga, yung klima rin kasi. Okay, San More Museum. Matandaan ko, may picture din ako dyan. Kikita ko mga... What's up guys, J Travel. Nandito naman tayo nito ngayon sa San More. Maglalakad-lakad tayo dito sa loob nito. Maganda dito eh. Parang mala Tagaytay o Baguio yung vibes dito sa San More. San More Museum. Dito tayo ngayon, pasok tayo dyan. Tapos yan, ikutin natin yung loob nyan. Pabalik din dito sa labas. Ikutin natin doon sa taas, tapos mamaya dito tayo lalabas nun. '60. Eto guys, kumbaga ano to, eskwelahan siya nung sinaunang panahon. Karamihan dito sa San More, mga ano to eh, old houses, iba't ibang klase ng ano, mga bahay, kwarto, ganyan. Kumbaga ito yung itsura ng ano, eskwelahan nung sinaunang panahon. Ayan guys, oh, yung itsura ng ano, mga sinuunang panahon nilang eskwelahan. Ayos eh, no? Ito kumbaga classroom to dito. Noong 1860s. So, ito guys, itong nakikita natin ito sa harapan natin. Siya yung food storage nung sinuunang panahon nila dito. Laki oh. 1700s, 1860s. Ito naman guys, yung kumbaga ano to, para mga sinuunang bahay sa kanila. Ganito yung style ng mga sinuunang bahay ng mga Norwegian, kumbaga. Welcome to Norwegian house. Yeah guys, ito yung living room nila. Oh, ayan no. Ito yung kitchen. Yeah. Grabe no. Imagine nyo, na-preserve din na itong ganito. O siguro baka na-renovate lang to. Hindi ko sure ah. Parang medyo creepy yung itsura na. Dito naman guys, yung ano, kitchen pala to. Yan, may tagusan na punta dun. Yeah, see here. This is like the living room. Living room. Living room din. But there's a bed too. Okay. Ang liit naman ang higaan nila ng sinuunang panahon. Malit lang siguro yung mga Norwegian. Oo. There's a baby's room in the left side. Okay, so yan no. Living room pala to. Watching Viking movie, JL. Ito, lumang-luma na itsura ng bahay na to. Para mga bahay nila, ano, Hack and Berry Pin. Kuya, para mga bahay nila Hack and Berry Pin. 1850s. Cowshed. Ito yung kulungan ng ano, hayop na sinuunang panahon. Yun, no. Ibig sabihin, maraming mga baka dito dati. Ships. Ah, ships. Pupa guys, saka baka. Agbar here, house here. Eto guys, pasukin din natin itong bahay na to. Ang galing ng mga pagkakagawa nila dito. Yun, no. Welcome to Norwegian house. Parang nakakatakot na itsura. Oo. Grabe guys, oh. Yan itsura dito sa loob, oh. Ano kaya itong mga gamit na to na hindi natin alam? Ah, ito parang gawaan nga to ng tela. Ito guys, oh. Sa Pilipinas may ganito rin eh. Tapos merong camera, no? May higaan. Yun, oh. Medyo creepy yung dating. Siguro kasi nga luma na. Your animal. Food storehouse. Build the house taller than a person, so that and there's a what do you call it, space. So guys, yun pala yung istorya na ito, kaya ganito yung design niya. Kaya siya nakaangat kasi daw parang yung mga daga o ahas ganyan, hindi basta-basta makakapasok dun sa ano nga, mga pagkain sa loob. Kaya siya nakahang. Already time to sir.
Laki ng angat ng bahay. Ay, hindi nga pala bahay to. Oh, it's ready 3 o'clock din. Bukas pala eh. Silipin natin sa loob. Bahay din pala to dito. Ayun yung loob guys. So, medyo nakakatakot pag pumapasok sa loob. Ayan, merong higaan dito. Uy! Medyo horror yung tunog oh. Here. Ayun oh. Ganda rito no. Sipin mo, simpleng pasyalan lang. Pero solid yung dating kasi nga yung klima rin kasi. Itong San More Museum guys, walang ano dito, walang entrance tong ano na to. Tourist spot na to. Yan guys, dito marami pang bahay-bahay oh. Ito guys, yung tubig, hawakan natin. Yung tubig dito, sobrang lamig na ito eh. Wow! Grabe, sobrang linaw oh. Eto guys, mga simbahan to nung sinuunang panahon. Ipin yung liit no. Simbahan to, di ba? Simbahan nung sinuunang panahon. Malaki tong San More Museum guys eh. Siyempre yung iba, hindi natin gaano mapupuntahan kasi malalayo eh. Ito, ano kaya ito dito? Ah, bukas dito. Eto guys, silipin natin sa loob. Ah, mayroon chimenea na nandito. Ito, mga lumang ano, timba o drum. Grabe, tsura pa lang. Mga mukhang sinuunang panahon na eh. Parang may tao ata dito sa loob. Mayroong sapatos eh. Huwag na nga tayo pumasok. Ang lamig-lamig dito ngayon. Pero ano, yung lamig niya, okay naman. Hindi naman yung lamig na tipong kailangan pa magsuot ng winter jacket. Naka long sleeve lang ako na polo. Tapos meron lang akong t-shirt nito sa loob. Guys, dati kasi meron ako nilakaran dito na mahaba. Ito parang ganito yung tsura. Pero ano siya, hindi siya gawa sa kahoy. Parang siyang plastic na nakalutang. Halos papunta ron sa gitna. Ito guys, yung bangka na nandito. Yung design niya, old school. Mga sinuunang panahon. Pero syempre bago yung ginamit na ano, materyales. Tapos ito nung una, akala ko parang siyang barnes. Sabi sa akin ng kuya ko, alkitran daw nung ginagamit dito eh. Basa-basa pa siya. So, hindi pa siya tapos gawin pala. Okay, San More Museum. Viking ship yung tawag. Ayun, Viking ship pala yung tawag sa mga ganyan. Dito sa San More, maganda dito. Simpleng pasyalan lang siya pero ano, masarap mamasyal dito. Dosentak! Nandito tayo ngayon dito sa mismong town ng Olson. Naglalakad-lakad muna tayo dito. Kakain muna tayo dito sa Chinese restaurant bago tayo maglakad-lakad sa labas. Tom Goods na eh. Ito yung order natin. Nandito na. Meron tayo dito fried rice, cashew nuts, sweet and sour pork, tsaka chop suey. Tapos meron tayong veggies dito. Ang presyo nito guys dito, 279 kroner. Pag sa Philippine peso, nasa around ano siya, mga 1.6. Meron din tayo dito apple juice. So, tara kainan muna tayo. Okay guys, tapos na tayo kumain. Maglalakad-lakad na tayo dito sa town. Pupunta daw muna tayo nito ng mall. Kasi yung mga mall daw dito hanggang alas 6 lang eh. 4:30 na ngayon. Kaya tignan natin kung meron tayong matitripan bilhin. Karamihan ba dito mahal tinda? Oo. Wala talagang palawit. Olson Sweater Shop. Dito meron na yan. Kahit pasok. Eto guys, ito na pala yung mall. Nakalagay, Mall of Norway. Scandinavian. Parehas ng ano binili ko dun sa barko. Oo. 50%.
Parang ang sarap bumili ng ganito, pero may ganito na ako eh. May ganitong tela eh. Gifts from Ito pa Norway. yung sa Muslim. Ito na lang, so na ito. Ganda na. Souvenir shop. Ito ang cute na ito. Parang ang sarap sana bumili ng pang couple na ito. Kaya lang wala nga pala tayong jowa. Guys, yung itsura ng mga structure dito, ano, maganda. Yung mga design niya. Ganda ng mga kulay, eh, oh. Tapos yung flooring sa kalsada, bricks. Ito mall din dito. Olson Store Center. Parang ang itsura dito, normal na mall sa Manila. Ayun, oh. Tatawid na tayo. Ito guys, ang gaganda ng structure dito. Ano ba yan? Mga bahay ba yan? Hindi, hotel. Ay, hotel. Oo, iba't ibang klaseng hotel. Hotel Brusinda. Pero yung design niya magkakamukha, magkakaiba ng kulay lang. Ganda tignan. Dito yung ano, sikat na mga nakikita sa postcard ng Olson. Ito mga structure dito na ano, iba't ibang kulay. Naganda, oh. Oo. Ito maraming boat dito sa baba, oh. Ibayad na ito. Ah, may bayad, pwede arkalahin. Talaga mga bata dito. Labing the Princess. Ulit niya. Natandaan ko may picture din ako dyan. Kikita ko mga... Guys, merong Corvette na sasakyan, no? Sports car, yung red. Wow! Ang daming ano dito guys, mga tae ng ibon na yan, no? Yung mga puti-puti na yan, mga tae ng ibon yan. Kasi yung ibon dito, pag-gala-gala lang, hindi hinuhuli. Ganda rito. Itong tubig nito, tapos yung meron daanan dyan sa ilalim, tagos niyan dagat na. Ayun yung meron bundok ng mga snow dyan sa ibabaw. Papuntang dagat na yan. Guys, tuwing June dito, meron tinatawag na boat festival. Marami daw nagtitinda dito. Tapos maraming ano dito, mga Pilipina na dito nagtitinda. Sayang di namin makakabutan ng boat festival dito kasi alis na kami ng ano, May 27. Karamihan ngayon dito guys, ano, sarado na kasi ano na eh, 6:30 na eh. Sabi sa akin ng ate ko, mga hanggang 6 PM lang daw yung mga store dito eh. Laki ng bus. Etong nasa harapan natin na dilaw na building na to, eskwelahan to dito. Dito daw nag-aaral yung ate ko ng language ng Norwegian. Tapos yung nasa taas na yan, yung bundok na yan, sa ibabaw niya na yun yung Pilstua, nung pinuntahan natin dati. Norway School ah. Norboy School eh. Ngayon pabalik na kami nito ng Spjelkavik. Susubukan namin mag-commute lang, sasakay tayo ng bus. Ito, may ganyan pala dito. First time ko makakita niyan dito. Ito ang sarap ko. Oo, para sa Kmat yan. Guys, meron pala ditong ano, Mitsubishi Mirage. First time ko nakakita nito dito. First time ko makakita dito ng ano, Mitsubishi Mirage. Hindi ko akalain na meron pala nun dito. Nag-iisa pa lang yun na nakita ko sa ano, kabuo ang pag-i-stay ko dito sa ano, sa Norway. Isang Mirage pa lang yun nakikita ko dito. Marami na ako nakikita ng iba't ibang klase ng sasakyan dito na tipong meron din sa Pinas. Pero yung Mirage, ngayon lang ako nakakita nun. Ito yung bus stop dito, dito tayo sasakay ng bus. Yung mga biyahe ng bus dito may mga oras eh. Guys, ito na yung bus. Inside the bus. Doon tayo sa ano. Saya naman. Okay guys, andito na ulit tayo na ito sa Spjelkavik. Alas 8 na ng gabi dito pero liwanag pa rin. Oh.
Ganun ngayon dito sa kanila eh. Halos hindi lumulubog yung araw. Minsan pag natutulog ako, nagigising ako ng 1:00 na madaling araw, kaya 2:00. Pagtingin ko sa bintana, meron pa rin part na maliwanag talaga. Medyo nahihirapan ako noong una matulog dito, pero katagalan, sanay na rin ako. Ito yung likod ng bahay na ginagawa, yung dyan sila nakatira. Yung likod ginagawa, hindi pa tapos, kaya hindi tayo makatambay dun sa taas sa labas Bika Terrace. So, kita ka sa ulit tayo next vlog. Good night! So guys, ito, landed na tayo dito sa France. Eto na guys, yung Uber na nakuha ng ate ko. Grabe, Mercedes-Benz yung Uber dito. Ito yung Uber natin, Mercedes-Benz. Disneyland, Paris.